Hello, kamusta po mga kalahi? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin itong kasalukuyang nagaganap na TRICOM hearing dyan po sa House of Representatives. Alam na natin to eh. They are just threatening those nagkikriticize sa government. Ayaw nila yung mayroong mga impormasyon na lumalabas kung saan nabubuko yung kanilang mga korupsyon. And they are just wasting the people's money. No? Gusto nila i-regulate daw yung social media. Alam niyo po ba kung gaano nakarami ang social media platform sa ngayon? Ang dami na po. Yung iba hindi lang sikat. No? Andyan yung mga Threads, Kumu, mga Tinder, mga dati na yan. Ang dami na pong social media platform ngayon, hindi lang sikat, pero usable at nag-ooperate. Ibig mo sabihin, kung gusto mong i-regulate ang mga social media platform, paano mo magagawa kahit ikaw ang presidente ng Amerika, hindi mo magawa Tapos kung ikaw lang ay isang presidente ng mahirap na bansa, paano mo magagawa? Unang-una, hindi naman ikaw ang nakaimbento ng social media. Hindi ang bansa natin. Napakahirap po ng gusto nila. Sa bandang huli, sa dinami-dami ng talakayan nila, ito po ay paninikil lang po sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino sa karapatan natin na freedom of expression and freedom to voice out ang hinanaing natin sa gobyerno. Yun ang ayaw nila Kita nyo, example, yung binulgar ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung BICAM, yung blank check, mga blankong BICAM. Kita nyo, ano agad ang sabi kay Pangulong Duterte? Fake news yan. Fake news si Pangulong Duterte. Wala namang blanco sa GAA. Di nagka-leche-leche na. Ang sinasabi ng Duterte supporters, hindi namang GAA ang sinasabing may blanco. Yung BICAM. And then, uulitin pa nila, walang blanco sa GAA. Walang blanco. Nililito nila yung tao, di ba? Ulitin na naman ng mga Duterte supporters, wala ngang blanco sa GAA, hindi naman yung GAA ang sinasabi, yung BICAM. Di lumitaw na ngayon. Nauna na palang sinabi ni Amy Marcos tungkol sa blankong GAA, tungkol sa blankong BICAM. Meron na talagang blankong BICAM. At sinabi rin yan ni Stella Kimbo. Bandang huli, pumiyok siya. Sinabi rin niya ni Raul Manuel na mayroong blankong BICAM. Di ba? Ngayon, meron namang may mga nagsasabi, walang blanko sa BICAM, wala daw blanko sa BICAM. Ang problema, yung mga nagsasabing may blanko, mayroong pinapakitang papel. No? Yung mga nagsasabing walang blanko sa BICAM, wala silang pinapakitang papel. Ayan, walang blanko, wala silang pinapakita. So, sino ngayon ang fake news? Ang gusto lang nila, ayaw nila yung may mga ganitong lumalabas. Kita nyo ngayon, ito yung blankong BICAM, nasaan na siya? Nasa Supreme Court na. Yan yung gusto nilang sikilin. No? Ayaw nilang lumaganap yung mga ganyan. Kaya nagaganap ngayon itong TRICOM hearing na ito. Just to takot the mga influencer, mga vlogger and bloggers. No? Iba kasi yung B as in boy na vlogger, mga nagsusulat yan. Yung video naman, yung big victory naman, mga video vlogger. No, magkaiba yan. Ang problema, puro mga Duterte supporters lang, yung kanilang kinakastigo. Yung kanilang inimbitahan. Ang mga
Bongbong Marcos supporters, vloggers and bloggers, hindi naman nila inimbitahan. At tiyak na hindi nila kakastiguhin. Hindi nila paiiyakin. Dahil kakampi. So, nasaan ang hustisya? Kung gusto nilang i-regulate yung social media platform o kahit mga mamamayang, ordinaryong mamamayang nagpo-post lang sa Facebook, imposible. Imposible po yun. Kung sinasabi nila, oo, may freedom of speech, meron tayong freedom of expression, kaya lang sumosobra na kayo eh. That's why nagkaroon po ng batas. Yung cyberbullying, cyber libel, at marami pang criminal o ang tawag nito, anti-criminal tungkol sa cyber. May mga batas na nga eh. Kung sumusobra na, doon na pwede nyo nang idemanda. Doon na papasok yung mga nagawang batas. Kaya nga gumawa ng batas eh. So, ano pang gagawin nyo? Andyan na yung batas. Eh, hindi nyo naman pwedeng pakialaman yung nasa batas na freedom of speech, freedom of expression. Hindi nyo na pwedeng pakialaman yun eh. Nasa batas na walang pwedeng ipasa at walang pwedeng amyendahan yung freedom of speech na yan at maipasa bilang batas. Bawal din po. Kaya sagradong-sagrado po yung batas na yan. At pilit nilang pinakikialaman. I-amend daw. Ang dami ng attorney na nagsabi. Bawal yan. So, saan ba nag-umpisa itong mga batas tungkol sa cyber? No? Alam ko nag-umpisa yan dati sa sex video ni Katrina Halili. Naalala nyo ba yon? Doon po, mayroong parang kulang, no? Parang walang ngipin yung batas pagdating dyan. Kaya, nagkaroon ng batas tungkol sa cyber, no? At yung mga babae na naaargabyado, halimbawa, no? Mayroong magjowa, tapos, pag nagsisex sila, pinukunan ng lalaki yung video, yung pagsisex nila. At nung ayaw na ng babae, humihiwalay na sa lalaki, no? Eh ayaw naman pumayag ng lalaki, sige ka, pag hiniwalayan mo ko, ipopost ko tong sex video natin. Kaya yung iba, tumatakbo sa pulis. Na ganito yung problema niya, ayaw niya na sa lalaki, kaya lang tinatakot siya. Kaya nagkaroon ng batas tungkol sa social media, tungkol sa internet, 'di ba? At yung iba naman kukuhaan niya ng video yung kanilang sex at kapag may video na, tatakutin ngayon yung jowa nila o parang naka one night stand lang nila na ilalabas ko tong video natin kung hindi ka magbibigay ng ganitong halaga. Kumbaga, peperahan yung babae. So, dun tumatakbo yung mga biktima sa pulis. Kaya, nagkaroon ng batas tungkol sa cyber. No? Cyber libel, cyber bullying, at yung iba pa, hindi ko pa alam yung tungkol na sa mga criminal case. Diyan po nag-umpisa yan eh. Pero, wala dyan yung fake news. Wala. Meron pong gera sa buong mundo, no? Yung talagang aktual na gera, no? Meron ding gera sa buong mundo pagdating sa social media, yung pagandahan ng propaganda. Pag sinabi mong propaganda, hindi totoo yan. O kaya naman, kalahati lang totoo dyan. Propaganda nga eh. Sino bang magaling pagdating sa propaganda dito sa Pilipinas? Diba yung mga leftists? Yan yung talagang kabisado na nila. Gawain na nila matagal na. Sino pa? Ay yung mga politiko na may kakayahang
magsagawa ng troll farm. 'Di ba? Yung mga politikong may hawak ng budget ng Pilipinas ngayon, sila yung may pera. Nasa kanila yung power, nasa kanila yung pera. So, sino talaga ang gumagawa ng fake news? Ibig sabihin, gusto lang nilang kontrolin. Dahil nakokontrol na nila ang mainstream media, gusto nilang kontrolin ang social media. Kaya lang, marami pa rin na makukulit na pumapalag. Wala naman talaga silang magagawa tungkol dyan sa i-regulate daw nila yung social media. Imposible. Hindi po. Lalo na kung wala ka sa Pilipinas, pero ikaw ay Pilipino, no? Paano mo mariregulate yung mga Pilipino na American citizen, mga Canadian citizen? Hindi naman sila uuwi na rito sa Pilipinas. Doon na sila nakatira. Nandoon na yung pamilya nila. Wala din 'di ba? Ngayon, kung magsagawa ng fake news, yung Amerika laban sa Pilipinas, may magagawa ba sila? Paano ba nila i-regulate ba nila 'yon? May mga Amerikano, halimbawa CIA, gumagawa ng fake news sa social media laban sa Pilipinas. Ano magagawa nila ron? 'Di ba? Napakasimple lang kapag may fake news. Anong sasabihin mo? Fake news po ito. Pa-presscon ka lang. Fake news po ito. Ito po yung katotohanan. Ganun po. Kaya lang, yung sinasabi yata ng mga nagki-criticize sa inyo ay totoo. No? Totoo. Yun siguro ang ayaw nyong lumaganap. Yung katotohanan, sasabihin nyo fake news. Hindi nyo naman mapatunayan na fake news yan. Kagaya nung yung sinabi na blankong bycam ni Pangulong Duterte. Hindi nyo mapatunayan na fake news yan. Ang totoo, nasa Supreme Court na, pinag-uusapan na. At umaatras nga sila. 'Di ba? Pinapatawag dyan si Stella Kimbo, umatras si Kimbo, hindi haharap. Kung totoo ka sa sarili mo, totoo yung mga sinasabi mo, totoong walang anomalya sa bycam, ipagtanggol mo. Hindi, umaatras ka rin. 'Di ba? Ayaw daw humarap ni Stella Kimbo. Anong ibig sabihin niyan? Maaring totoo talaga na ginawa nyong blanco itong bycam at kung sino-sino lang ang fill in the blanks dyan. So yan yung example parang pinakamagandang example tungkol sa ganitong usapin, tungkol sa TRICOM hearing. They are just threatening the criticism of the government, and they are just wasting the people's money. Gusto lang nilang pag-usapan, tapos may babalita yan ng mainstream media. Ano na yan, matik na yan Matik na yan, may utos na yung mga yung mga alam nyo na, nautusan na yan. Ito, pagtapos ng hearing, ibalita nyo, maraming balita, mas maganda. Para makontrol nila yung mga nagki-criticize sa kanila. May inilatag ng statement ang Supreme Court dyan na kung ikaw ay isang politiko, wag kang balat sibuyas. Kung ayaw mong makriticize, umalis ka sa pagiging politiko. Umalis ka sa pwesto. Hindi po pwedeng hindi ka punahin, hindi po pwedeng hindi kami maglabas ng hinaing dahil unang-una, hawak nyo yung pondo. Yung pera namin, hawak nyo. Kung ano man ang gawin nyo dyan sa pondo na yan at may nakitang mali, kaya ginawa yung batas na freedom of speech, freedom of expression. Na may karapatan kami na, teka lang, parang may corruption dyan, parang may anomalya dyan. Ngayon, kung may mga nagsasalita, sasagutin mo lang din. Nagsasalita sa social media, sumagot ka rin sa social media.
O gusto mo, gamitin mo pa yung mainstream media at social media. Sagutin nyo. Kung ano yung inaakusa sa inyo, sagutin nyo lang. Ganun lang kasimple. Eh, ang ginagawa ng iba, magdidemanda. Ibig sabihin, gumagamit sila ng power nila. At yung iba nga, nakakulong na. Naipakulong na nila. Unang-una si Pastor Apollo Kibuloy. Nilalabanan niya ang mga leftists. Doon po sa platform nila na SMNI. Yung SMNI po, merong prangkisa yan. Alam nyo? Parang tinanggal yung prangkisa nila. Hindi pa naman mag-i-expire. Parang sa 2044 pa yata mag-i-expire yung kanilang. Kasi 25 years ang contract na binibigay dyan. May prangkisa sila pero nawala na yung kanilang SMNI. Ginawa na ng paraan. Para ano? Para tumahimik. Kasi hindi nila kakampi. Pagkakampi ba nila, halimbawa, ABS-CBN, o kaya tanggal na pala ABS-CBN. Halimbawa, GMA, tatanggalan ba nila ng prangkisa yan? Hindi pa naman hindi pa naman natatapos yung prangkisa. Tatanggalan ba nila? Kampi nila. Diba? Nasaktan sila sa SMNI Ang daming binubulgar ng SMNI. So, yung leftist ang kumilos dyan. Siyempre, nakipag-alyansa sa gobyerno para matanggal yung SMNI. So, ganyan po yung ginagawa Kung ang SMNI nagsisinungaling, gumagawa ng fake news, sagutin nyo lang. Hindi masagot Baka totoo yung sinasabi. Diba? Para mapatahimik nila yung mga nagsasabi ng totoo, ganito gagawin. Gugurgurin. Anyway, pag-usapan naman po natin si Pia Cayetano. Alam nyo, binatikos niya yung PhilHealth. So, dapat hindi po natin makalimutan itong mga ginawang pagkuha ng pera ng PhilHealth. Ito'y pera ng bayan. Basta-basta na lang kinuha dahil trip kuhain. Gustong kuhain. Kasi billion, daang billion. 60 million saka 75 billion. That's 135 billion. So, ito po yung sabi ni Pia Cayetano, kanyang batikos. So, ganun ang thinking na we can't even see, we don't deserve medical care kasi wala kang pera. So, that's the job of PhilHealth. So, kung maririnig ko sa Supreme Court, sagot mismo sa Supreme Court Justice na ang goal is 80% lang ang sasaluhin ng PhilHealth, akala ko joke. Kasi ang gusto kong marinig, nasa 50% po tayo, papunta tayo sa 75%, papunta tayo sa 95%, sabihin mo ng 99%, walang problema sa akin na may konting contribution ang tao, no? Kung mas mayaman ka, mas malaki contribution mo. Kung mahirap ka, 100% dapat i-cover ng PhilHealth. 18%. So, magbibigay ako ng halimbawa, hindi na ako kailangan magbigay ng halimbawa. Mismo si Justice Lopez, ginawa niya halimbawa yung sarili niya. Sabi niya, yung sakit niya, inabot siya ng 7 million. Oh. Sabi niya, magkano ang coverage ng PhilHealth? Kayo, isipin niyo magkano. So, may mga nagbigay ng hula, baka nasa 10%. Sabi niya, hindi nga umabot ng 10%. Oy. Ang sinalo lang ni PhilHealth ay nasa 2%. 2%. Oh. So, kahit nasa public hospital ka pumunta, meron talagang mga sakit na maluha. Aabutin ka talaga ng sabihin mo ng milyon. O ito, another example. Ito sa amin. Pumunta sa amin sa office ko, very common yan, whether mayor ka, governor ka, konsehal ka, kami senador pinupuntahan. Humingi ang tulong na may daling baby na 3 months old, nagkasakit pneumonia din sa ospital. Ang bill is 1 million. Alam niyo po kung magkano ang pinulong ng PhilHealth? 25,000. Naku po. 1 million ang bill. Ang nakaltas lang sa PhilHealth ay 25,000. Sa batas po, kailangan kung ano yung bill mo, dapat makaltas yan ng 45%.
Kung 1 million, dapat ang makakaltas dyan, 450,000. Ang babayaran mo na lang is 550,000. Napakakarampot. 25% lang po ang naibawas. 25,000 sa 1 million na bill. Yan po yung resulta sa mga pagnanakaw sa PhilHealth. Ang titindi po. Grabe po. Grabe po ngayon. Mabuti pa yung na-hospital ako, ang bill ko is 130,000. Nakaltas po sa akin sa PhilHealth is 30,000. Imagine niyo yung 1 million ng bill, 25,000 lang ang nakuha. Panahon po ni Duterte, yung na ano ko, na hospital ako. Maayos-ayos. Ngayon, wala ka nang makukuha. Halos parang mapapamura ka sa ibibigay ngayon ng PhilHealth. Wala na eh. Pinagkukuha na eh. Dapat 45%. Yan po yung nasa rules. Ang maibabayad mo na lang is 55%. Pero hindi na nangyayari. Sabi nga doon sa Supreme Court Judge, 7 million yung kanyang bill, 2% lang yung naibayad. So yan yung resulta ngayon. At itinatanggi nila na bankrupt na ang PhilHealth, pero mga Supreme Court Judge ang nagsasabi na bankrupt na. Kaya lang hindi mo masasabing hindi bankrupt dahil mayroon pang tuloy-tuloy na nagbibigay, na nag-contribute. Pero wala na po talaga. Pabagsak na yung PhilHealth. Grabe po yung corruption ngayon dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tuloy natin ang balita. So even assuming na hindi inabot ng 1 million yung bill ni baby, inabot siya ng 100,000, saan kukuha si nanay ng 75,000? Kahit naman abutin niya ng 75,000, saan kukuha si nanay ng 50,000? My God, PhilHealth, you are not doing your job. This is a joke. And I have been the Vice Chairman of the Committee on Finance of the Senate. 5 years ko nang akong in charge sa budget ng PhilHealth. Do you know that last year and for the past years, hindi nga sila humingi ng pondo. Sabi nila, sapat ang pondo nila. Sabi nila, sapat ang pondo. Sapat ang pondo, tapos 18% pa lang ang kaya nyo i-cover. And then by 2028, which is just 3 years from now, ang nila is 28%. Saan kukuha ang tao ng balanse nun? Saan? So joke na talaga to. So para sa akin, by the way, chairman din ako ng Committee on Blue Ribbon. Baka kailangan i-Blue Ribbon pa talaga to para malaman kasi Aba kung chairman ka pala ng Blue Ribbon, Blue Ribbon mo yan. Ang problema, kumakandidato ka ngayon eh. Nag-aalangan tuloy ako no? Kaya ka ba nagsasalita dahil kumakandidato ka? No, diba? Kasi alam nila, maraming nagalit nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at yung subsidy ng PhilHealth, ginawang zero, hindi ibinigay. Alam nila, mga politiko, nagalit ang tao eh. Diba? Kaya ka ba nagsasalita? Ang hirap ngayon, no? Ang hirap tumimbang. Kailangan patalinuhan eh. Kaya ka ba nagsasalita ngayon para, alam mo na, makahimas ka sa mga tao, no? Kumbaga, inaamo mo ngayon yung mga taong galit, no? Mainit ang ulo sa pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Parang inaamo-amo mo ba dahil kumakandidato ka? Kaya ka nagsasalita ngayon? Mahirap lang din po yung puro salita. Dapat may kilos. O alam nyo na pala chairman pala kayo ng Blue Ribbon. I-Blue Ribbon nyo! Kailangan may gawa. Pero kung puro salita lang, napatay tayo dyan. Alam nyo na. At kung mananalo ka, at kung panalo ka na, may gagawin ka ba? Kung panalo ka na, okay na, panalo na ako. Tatahimik na lang din. Ganun ba yon? Ha? So,
So, talinuhan na lang. Eh, bahala kayo. Bahala kayo sa sarili nyong mag-decide. Tuloy natin itong balita. Excited pa man din sana ako with the new leadership. Pero maraming talaga nila ng bullshit. Eh, parang lang natin pinapatay, parang ano yun? Killing ni Sophie. Parang killing ni Sophie pa eh, di ba? Na parang, kunyari pa tayo na hindi lang aasahan ng mga kababayan natin. Wala mo ba yung aasahan kung ganyan din lang. So, yan mo ang aking very short reaction sa PhilHealth. Masakit sa akin dahil nandun naman ang pondo. Ako po ay sponsor ng syntax loan. Nakailang syntax loan tayo. Over the past how many years, hundreds of billions na ang nakulik sa syntax pampondo sa PhilHealth. Asa na? So, yan mo ang ating naisin reaction. Alright, tapusin na natin yung video. Alam nyo kayo, Senator Pia Cayetano, Senator kayo, Senador kayo. Kami, ordinaryong mamamayan. Kung kayo, Senador, tapos walang magawa, paano pa kami, mga ordinaryong mamamayan? Ano magagawa namin? Kung kayo, Senador, wala kayong magawa, at ayaw nyo pang kumilos. Eh, matagal nang usapin yung PhilHealth na yan. Ngayon lang natin siya naririnig. Diba? Di po ba? Matagal na yan. Ngayon lang siya natin naririnig. Last year pa yan eh. Last year pa yung usapin na yan. Bakit ngayon lang siya nagsasalita? At kung ikaw ay senador, tapos wala kang magawa, paano pa? Yung mahihirap, yung mga simpleng ordinaryong mamamayan na Pilipino kagaya natin, ano magagawa natin? Kung ang senador walang magawa, tayo pa kaya? Oh. Eh dapat mas magandang puro aksyon, hindi lang salita. Di po ba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.